Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapako OFW dyan sa Middle East, Yumkin Side. Bago po natin panorin po yung press briefing ni BP Sara, isang subscribe mo na dyan at isang likes. Diba? Alam mo, napaka madamdamin ngayon ang sinabi ni BP Sara. Halos lahat ng maririnig mo sa kanya ay umihingi siya ng patawad sa nangyari po sa Pilipinas, nangyari po sa mga katiwalian, sa mga nangyayari po na kagutuman, sa mga nangyayari po na mga mahal na bilihin po sa Pilipinas at walang tigil po ng mga karahasan na nangyayari dito. Bakit kaya umingi siya ng patawad? Ito po, panorin po natin ang kanyang mga sinasabi ni BP Sara sa kanyang press briefing. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. O ayan mga kababayan ko. Dati hindi pa yan sinasabi ni BP Sara yung kanyang litanya na siya ang tumulong kay BBM para manalo bilang presidente ng Pilipinas. Hindi po pa niya yung hayagang sinasabi. Pero kita naman kasi sa mga kita naman kasi yung nangyayari sa Pilipinas kung bakit nanalo si BBM kasi nakipagtandim si BBM kay BP Sara at ang nakipag-usap sa kanya ay si Amy Marcos. Pero ngayon ang nangyayari kasi tiwalas na sa sa sinasabi ng mga tao na nanalo lang daw si BP dahil nakipagtandim sa kanya si BBM. 'Di ba 'yun ang lumalabas? Tapos kahit ang sinasabi rin ni Sharon Cunita, 'di ba? Na mali ang pinili niyang Vice President ng Pilipinas. 'Di ba? Parang tinuturo lang na Vice President ng Pilipinas ay si Kiko Pangilinan. Pero ngayon, hayagan ng sinabi ni BP Sara na siya at ang mga supporters ang tumulong kay BBM para manalo na presidente ng Pilipinas. Ito'y pagpatuloy natin. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad
kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang Alam mo, ang sinasabi ni BP Sara na sa mga OFW, kasi OFW rin ako eh. Totoo po yun. Marami po ng mga taga-ibang bansa na nasa abroad na walang bahay. Walang bahay. Ibig sabihin, nagpapadala lang sila kasi dahil sa kahirapan. Hindi sila makabili, hindi sila makahulog-hulog minsan dyan ng mga mumurahing kondominium dahil mas marami pang pinapakain nila sa loob ng bahay. At lalong-lalo pa, maraming mga walang pasaporte. Totoo po yan. Pag sinabi mong pasaporte wala, yun po yung mga tao na umaalis sa kanilang mga amo at tumatakbo na lang kung saan-saan hanggang ma-expire ang kanilang mga pasaporte kasi nga naiiwan sa mga amo nila. Ang iba kasi mga pasaporte, kinukuha ng kanilang mga amo, lalong-lalo pa kung ikaw ay isang kasambahay. Lahat ng sinasabi ni BP Sara po ay totoo. Ang iba, TNT, tinatawag na TNT na ba yung yung pinakasabihan na TNT, yung na tago na lang ng tago, tapos ang ginagawa lang nila mag-part-time. Ang iba hindi nagpa-part-time dahil natatakot. Ang iba nakikipagrelasyon sa mga tao na pwede kaya silang buhayin at pwede silang magpadala sa Pilipinas. Totoo po yan. Kasi marami pa akong kakilalang ganyan na mga OFW dito sa abroad. Marami pong ganyan. Minsan kasama mo pa sa isang kwarto. Kasi nga, ano yan eh, pag sa mga bid space, yan, sa mga bid space ganyan. Kaya napakasaklap po pakinggan kung nalalaman nyo lang mga kawangis ko yung nangyayari po ng mga OFW sa ibang bansa. Swerte yung mga tao na magaganda yung mga company na naghahawak sa kanila at mga amo nila, swerte yun. Pero mas marami po ang porsyento ng mga tao na binabalahura ng kanilang mga amo. Kasi sa ibang bansa, ang pinaka-importante talaga dapat may passport ka. Kaya ang iba, pati yung mga embassy, umpukan niya ng mga OFW. Para makaano lang sila doon, makakain lang. Kaya doon sila pupunta. Pero hindi naman nangangahulugan. Ito pang reality. Hindi po nangangahulugan kapag pumunta ka ng embassy, sa susunod na araw, uuwi ka na ng Pilipinas. Wala pong ganyan. Yan po ay naka-schedule po at inuuna pa yung mga datihan na nakalista. Sobrang dami po ng mga TNT, mga OFW na lumayas sa kanilang mga amo sa ibang mga company. Marami pong mga OFW nang nakukulong sa ibang bansa. Hindi po yan, binabalita po yan, hindi po nalalaman ng mga taong bayan. Pero marami po. Diba? So sa ngayon yan muna ang natin, yung update natin. Bago ko pala sa inyo, mag-goodbye. Ako, ano naman kaya ang isasagot dito ni Auntie Claire kay BP Sara? Nang gagalaitan naman yun, magmemorize na naman yun ng kanyang mga sasabihin sa kanyang briefing sa sa pangalawang pangulo kung ano na kaya ang isasagot niya dito. Natural, magbe-briefing na yun, babakbaka na naman ni Auntie Claire. Muna 7, Auntie Claire, dug-attack ng Malacanang. So, yun muna sa mga kapwa ko OFW. So, may hindi pa nakasubscribe dyan, please lang, subscribe nyo naman ako at masalam.